May isang lalaking kilala ng lahat bilang si Dong Antingero. Hindi siya mayaman, hindi rin siya makapangyarihang opisyal ng bayan, ngunit kilala siya dahil sa kanyang mga anting-anting at kakaibang kakayahang makaramdam ng presensya ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Maraming taon nang namumuhay ng tahimik si Dong. Ngunit isang gabi, may dumating na isang matandang babae sa kanyang kubo. Nanginginig ito habang hawak ang isang lumang lampara. Dong, tulungan mo kami, umiyak nitong sabi. Isa-isang nawawala ang mga tao sa aming baryo. Napakunot ang noo ni Dong. Ano ang nangyayari? Tuwing sasapit ang hating gabi, may naririnig kaming kaluskos sa bubong. Kinabukasan, may nawawalang tao. Tahimik na tumayo si Dong. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na puno ng agimat, asin, banal na langis at isang pulang panyo na minanapan niya sa kanyang lolo. Kinabukasan ay nagtungo siya sa baryo. Pagdating niya, kakaiba agad ang kanyang naramdaman. Mabigat ang hangin, parang may nagmamasid mula sa dilim. Habang papalubog ang araw, kinausap niya ang mga residente. Walang lalabas mamayang gabi, babala niya. Pagsapit ng 2:00 ng gabi, nagkulong ang lahat sa kanilang bahay. Si Dong lamang ang nasa gitna ng baryo, biglang umihip ang malamig na hangin. Kasunod nito ay ang isang matinis na tawa. Tumayo ang balahibo ni Dong. Mula sa ibabaw ng isang puno ay nakita niya ang isang nilalang na nakabaliktad ang katawan. Mapupula ang mga mata at mahaba ang dila. Aswang, bulong niya. Ngunit hindi lamang isa. Sunod-sunod na lumitaw ang mga ito mula sa kadiliman. 5, 10, 15. Parang isang buong tribu ng aswang. Agad niyang hinugot ang kanyang agimat. Sa ngalan ng may kapal, lumayo kayo. Nagliyab ang agimat sa kanyang lig. Napaatras ang ilang aswang ngunit hindi ang kanilang pinuno. Mula sa likod ng mga ito ay lumabas ang isang napakalaking babaeng aswang na halos 2 metro ang taas. Siya si Aling Berta, ngunit hindi na siya tao. Ayon sa mga matatanda, dati siyang manghilot na nakipagkasundo sa madilim na kapangyarihan kapalit ng mahabang buhay. Dong Antingero, nakanggising sabi ng nilalang, matagal na kitang hinihintay. Biglang sumugod ang mga aswang. Naglabasan ng mahahabang kuko. Ngunit mabilis si Dong, ibinudbod niya ang asin sa lupa. Umusok ang mga paa ng mga aswang. Napasigaw ang mga ito sa sakit. Hindi ninyo makukuha ang baryong ito. Ngunit habang tumatagal ang laban ay napapagod si Dong. Parami ng parami ang mga aswang. Maya-maya ay napansin niyang may isang batang lalaki na nakatayo sa gilid ng kagubatan, parang walang takot. Umalis ka diyan, sigaw ni Dong. Ngunit ngumiti lamang ang bata. Maya-maya ay nagbago ang anyo nito. Humaba ang mga pangil. Namula ang mga mata. Isa rin pala itong aswang. Napagtanto ni Dong na matagal nang nakapasok ang mga aswang sa baryo at nagtatago bilang ordinaryong tao. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Mabilis niyang inilabas ang pinakamatinding anting na iniingatan niya sa loob ng maraming taon. Isang lumang medalyon na may nakaukit na simbolo. Ayon sa kanyang lolo, gamitin lamang iyon kapag wala ng ibang paraan. Pumikit si Dong at taimtim na nanalangin. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Parang kidlat na bumagsak mula sa langit. Napaatras ang lahat ng aswang. Nagliyab ang kanilang mga katawan. Nagsimula silang magtakbuhan habang sumisigaw. Ngunit ang pinuno nilang si Aling Berta ay hindi sumuko. Lumipad ito patungo kay Dong. Isang malakas na suntok ng nilalang ang tumama sa kanyang dibdib. Tumilapon siya sa lupa. Tumugo ang kanyang labi, ngunit tumayo pa rin siya. Hanggat may hininga ako, hindi kita hayaang saktan ng mga tao. Muling nagliwanag ang medalyon. Sa pagkakataong ito ay mas maliwanag, parang araw sa gitna ng gabi. Napapikit ang lahat. At nang mawala ang liwanag, wala na si Aling Berta. Kasama ng natitirang mga aswang, tahimik na muli ang buong baryo. Unti-unting nagsilabasan ng mga residente mula sa kanilang mga bahay. Nakita nilang sugatan si Dong, ngunit buhay. Lumuhod ang matandang babae sa kanyang harapan. Maraming salamat, Dong. Ngumiti lamang siya. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pananampalataya, kabutihan at katapangan. Mula noon ay wala nang naitalang pagkawala sa baryo. Ngunit sinasabi ng mga matatanda na kapag madilim ang gabi at malakas ang hangin, may nakikitang isang lalaking may suot na lumang agimat na naglalakad sa paligid ng baryo. Si Dong Antingero. Patuloy na nagbabantay laban sa mga nilalang ng dilim upang manatiling ligtas ang mga tao. Aral, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa agimat o anting-anting kundi nasa matibay na pananampalataya, kabutihang loob at tapang na ipaglaban ang tama kahit laban sa pinakamalaking panganib. May mga kwento na hindi para manakot
kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV Kwentong